Isa sa mga kinakatakutan ng taong may anxiety disorder ay ang mawala ng control. Mawala ng control. Yung iba, extreme mag-isip. Sinasabi nila na baka magwala sila sa labas, baka himatayin sila, baka yung magwala. Talagang parang mag-skandalo kasi because of yung fear nila, yung nararamdaman nila sa kanilang katawan at the moment. By the way, katatapos ko lang ikutin, nakailang steps ba ako. Ngayon, nasa mga 4,722. Plano ko lang mag 5,000 ngayon kasi buong araw naman ako maglalakad. So, I'm sure abot ako ng mga 10,000 steps today. So, mabalik tayo, no? Yung mawala ng control ang kinakatakutan ng mga tao. Okay. So, kung titingnan natin, punta muna tayo sa ebidensya. Ay, by the way, my name is Jeremy. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. And I'm not a doctor, I'm not a health professional, I'm not a practicing psychologist. I just share ideas on mental health condition management. No? So, ang isa sa mga ginagamit ko is cognitive behavior therapy, which is the gold standard in managing numbers of mental condition. No? You can actually reach me through Facebook, Anxiety Disorder Philippines, hanapin ninyo yun, or panoorin ninyo yung aking YouTube na I talk about management, explaining ano yung anxiety at bakit hindi dapat matakot sa ganun, no? So I hope hindi kayo nahihilo dito sa video na ito kasi parang alam niyo, hindi ko ngayon may stick ako, dati wala eh, kaya talaga magulo eh. Siguro baka bumili ako ng gimbal next time para hindi siya magulo. Oo nga, sige na, gagawin ko na nga yun, bibili na ako ng gimbal. Anyways, so this is everyday what I do. Going back, no, talking about control. So kung titingnan ninyo, punta muna tayo sa ebidensya. Nawala na nga ba talaga kayo ng control sa labas? Yung mga tulungan nyo ako, please help! May ganun ba nangyari? Sige. Hindi ko pwede sabihin na wala, pero siguro sa 1,000 sa inyo, maaring may isa doon. No, maaring may, sige, magiging generous na ako, maaring 2. And I'm sure na realize niya na wala siyang problema, pinauwi lang siya ng doktor niya. Okay? Wala siyang problema, pinauwi lang siya ng doktor niya, pero nagwala siya doon, nagkanda OA siya. Nagkanda OA siya. Kasi hindi natin sila masisisi kasi talagang kulang yung kaalaman nila, tapos very overwhelming yung feelings na naramdaman nila, and that's okay. Kaya nga importante po na dapat dun sa mga unang moment na na-experience nyo yan, nagpa-check up na kayo. Kasi yung doctor magsasabi sa inyo na wala kang sakit. Hindi po kayo dapat na nagsasabi na wala kayong sakit. Yung doktor mismo, hindi mga kayo doktor, diba? Dapat, kunyari, lumabas yung resulta. Patunay nyo yung doktor, Dok, so ano ibig sabihin itong resulta ko, yung lab test? Hindi ko kayo ang magbabasa ng doktor, ha? Hindi ko kayo kasi doktor. Okay? So, doktor, so hindi porket lumabas ng test, nakalagay doon normal, tapos na hindi, balik kayo sa doktor, tingnan ninyo, doktor ang magsasabi. Okay? Siya nakakaintindi nun. Alright? So, talking about that control, no? Sandali, medyo ako'y, gaya ngayon, tingnan ninyo, dahil naglakad ako at medyo tumitigil ako, medyo nahihilo ako ngayon. It is because nagsasalita ako sa inyo na hindi normal yung inhale-exhale ko. Ngayon, kung ako yung taong may disorder, ang mangyayari noon would be, wala na ito nangyayari sa katawan ko. Kailangan ko mag-ER, baka mamatay ako. Pero dahil nahuli ko at naintindihan ko, yung body mechanism na, ayan, tinaman nagpagal ako, bumalik na sa normal yung paghinga ko. Tsaka pansinin niyo pa nagsasalita kasi ako hindi ako huminga tuloy-tuloy. Kaya yan din ang problema. So importante, may breathing tayo. So kaya nga sa feeling ko maling idea yung kagaling mo ng exercise, kailangan mo pa ng oxygen, and then you do this. So medyo mali. No? Sige. Siguro dapat nakapagpahinga ka na talaga, hindi yung after mong tumakbo, naglakad, gano'n. No? So don't be scared.
kaya ng katawan natin yan, mag-normalize din siya. So, ilang minutes na? So, 5 minutes. So, ganito. Ngayon, natatakot tayo mawala ng control. Pero again, kung wala, ano ba ebidensya natin? Was there a time na nangyari na sa inyo yon? Hindi pa. Kaya nga sinabi ko, sa 1,000 tao, maaaring may isa, dalawa. Pero ano yung story ba't nangyari sa kanila yon? Okay? Definitely, wala silang alam at nagpanic talaga sila. And that's okay. Lalo na kung first time, importante yun. Kasi, doon mo malalaman kung ano nangyari sa'yo kasi papa-ER ka eh. Right? Okay. But yung mga lalo na yung mga first time, I'm sure yung mga followers ko dito, kaya nandito kayo, experience nyo yung mga yan. So, it makes sense na dapat, on a regular basis, nagpapa-check up tayo sa doctor para na-update tayo na, okay, January, healthy ako, perfectly normal. So, wala ako dapat alalahanin na sakit sa katawan because na-check ako 100% perfect. Diba? Or baka yung iba dyan, mataas ang uric acid ng konting cholesterol, eh hindi rin problema kasi meron namang pagbabago. Okay? So, mabalik na muna ako ulit kasi pauwi na. So, yun ano. So, again, pwede tayong may control. Yung point ko lang is pwede tayong hindi mawala ng control. Ay, mali. Iniisip ko kasi yung sasabihin ko next. Ay, ganito. So, kung titignan ninyo, never nangyari yon at so many years na, right? So, at bakit hindi siya mangyayari? Kasi nakakahiya. Iisipin natin na, ay baka magwala ako dito. In fact, yung kahihiyan mo, yun yung hindi sa'yo nagpapawala. So, ibig sabihin, nandun ka pa rin sa tamang pag-iisip mo na hindi pa umaabot sa magwawala ka talaga because of panic, no? So, hindi po nangyayari yun eh. Kung sabi ko nga sa inyo, sa 1,000 siguro, isa or dalawa. Okay? Pero, tanongin yung sarili nyo, nangyari na ba sa inyo yun? For so many years now, yung iba sa inyo na taon-taon na yung anxiety disorder? Hindi, di ba? Okay. So, importante kasi sa atin yung may control tayo. Bibis na naman ako. Yung mawalan tayo ng control, nakakatakot yun. Nakaka-anxious yun. Okay, nakaka-anxious yun. So, this is what we do. Although, alam na natin na medyo malayo mangyari sa atin yung talagang mawalan tayo ng control. But, ang punto ko lang dito, last 2 minutes, is that may control tayo sa maraming paraan. Okay? For example, itong ginagawa ko ngayon, ang control ko is gigising ako ng umaga, gigising ako 4:30, exercise ako. May control ako. Kaya ko mag-exercise. Because I know this is healthy and beneficial sa taong may anxiety disorder or depression. Ang exercise, kahit 30 minutes lang, is parang kasing parang nag-equate siya, no? Parang equivalent siya sa antidepressant, no? So ganun daw yung effect. Merong study, hindi ako nagsabi noon, and you can search for it if you want to. So may control tayo doon. Pangalawang control, kaalaman, no? Find information on your mental condition. Hanap kayo, YouTube. Ang dami yung mga doctors dapat, mga scientists, wag yung mga taong naka-experience lang, hindi ganoon kasi dapat credible. Science, okay? Ano pa yung control ninyo? Pagkain ninyo, yung pagpapahinga ninyo sa gabi, yung control nyo na hindi na ako magsa-cellphone. So, ang dami nating control na beneficial sa atin. Okay? So, with that, short video lang ako. Please share the video. Follow me sa aking mga social media accounts, sa TikTok, sa YouTube, Facebook. Facebook, Anxiety Disorder Philippines. Doon nyo ako pwedeng kausapin. YouTube, pangalan ko, Jeremy Hamili. Bye!